Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 na umaga. At syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa FB page ng RP World Service. Ako po si Ven Blones at ngayong umaga, nako, medyo na-alarma po yung mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dito sa napabalita na isang asteroid na posibleng tumama sa mundo. Ayan, yung pinangalanan nila na 2024
YR4. Ayan, medyo nabulabog po yung mga tao tungkol dito at to think na nababasa naman natin dun sa mga history sinasabi ng mga siyentista na 66 years o 66 million years ago nagkaroon nung asteroid na pinaniniwalaan nga na naging daan para magkaroon ng extinction yung mga panahon noon, yung mga dinosaurs. Naku, medyo masalimuot yung mga dinosaurs at iba pa mga species. So sa panahon na ito, itatanong natin dun sa ating makakausap ngayon, ano yung mga pwede nating gawin, meron tayong mga teknolohiya naman ngayon. So meron ba tayong magagawa para nga makasurvive tayo dito sa mga ganitong klase na mga insidente sa labas pa naman ng mundo yan, di ba? So, kasama natin via Zoom si Mr. R.C. Laine Sase, Science Research Specialist. Ito, yung mga ganitong Interdisciplinary Space Missions Development Division ng Philippine Space Agency o ng PhilSA. Ayon. Sir R.C., maganda umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. Katulad na sinabi ko kanina, medyo nabulabog nga, na-alarma yung mga tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, dun sa napabalita na isang asteroid ang posibleng tumama dito sa mundo. At saka, kumbaga, naging viral ito, naging trending ito dahil maraming mga katanungan yung mga tao tungkol dito sa 2024 YR4 na ito. Pero bago natin banggitin yon, siguro baka pwede nating ipaliwanag in layman's term, ano ba itong mga asteroid na ito at biglang natakot ang mga tao? Yung specifically po, yung 2024 YR4 po ay isa siyang asteroid, simple lamang na inakala ng una na may posibilidad na tumama sa Earth. Yan po. Okay. So ano ba yung asteroid? Pag sinabi nating asteroid, ano ba yung paano natin i-define? Asteroids ay typically nakaseparate into classes. May S-type, typically yung pinaka-common, and then there are other types na may metals sa compositions nila and other kinds pa. So, ang asteroids po ay parang leftover debris ng formation ng isang solar system, especially sa atin. Yung asteroid belt ay sa gitna ng Mars and Jupiter, and minsan may mga hindi nag-stay doon, and mas mataas pa yung eccentricity or orbit na wala doon sa mismong asteroid belt. So may iba-iba pa palang type yung asteroid, like itong 2024 YR4, parang sinasabi nila na Apollo type. Paano natin na-distinguish? Ang Apollo type po, pasensya na po, di po ako, medyo malabo na po sa akin yung typing na yun. Pero nakadepende po yun sa albedo and other parameters or physical properties ng asteroid. Like, gaano kaliwanag to or gaano kakintab yung pag-reflect niya ng light, at kung gaano siya, ano yung shape niya, ano yung texture niya, and so on and so forth. Okay. So, depende sa texture, depende sa size, depende sa kinang ng asteroid. Pero ito, kasi bakit ba naging natakot ang mga tao? Pakipaliwanag nga, Sir RC. Bakit biglang medyo nabulabog yung mga tao nung narinig nila itong asteroid 2024 YR4? I think nabulabog lang po yung mga tao kasi sa headlines ng mga news articles na may possibility na tumama nga sa Earth ito by 2032 ng December. And sabi din sa headlines na it has enough energy to destroy a city. Parang kasing lakas niya ang isang nuclear bomb. Kapag assuming na tumama nga siya direct. Gaano, kung halimbawa nga, hypothetical, tumama, mga gaano yung laki na pwedeng So, ayon sa estimates from the experts, yung asteroid 2024 wire for around 40 to 90 meters. Pero let's just say na 50 meters lang siya. And ang rule of thumb kasi, ang crater, assuming na tumama mismo yung asteroid sa lupa, ang rule of thumb is, yung naiiwan yung crater nito is 10 to 20 times larger than its diameter. So kung 50 meters across yung YR4, yung crater nito sa lupa ay around 200
Oh, ganun kalaki. 100 meters, yes. Oh, okay. So, sabi mo, Sir RC, ano pa ba ito? Katulad nung, yun nga, no, nauna nating napabalita na ito ay magkakaroon ng impact sa mundo by 2032. Gaano yung impact na mangyayari? Correction lang po, hindi po 200 meters yung crater ng wire 4 kung tumama siya. Magiging around 2 kilometers po siya. 2 kilometers. Yes. And fortunately, according sa recent estimates, again from NASA and other experts, hindi na po talaga siya tatama. As in, less than 0.001% chance na po yung probability. Oo. So yun po, hindi na po kailangang problemahin yung pagtama niya. Oo, paano ba yon? Kasi dati nung unang nakita natin, parang mas mataas yung probability, di ba, Sir RC? So ngayon, bumaba yung probability niya. May ano ba yon doon sa kanyang trajectory? Kasi typically, ang mga asteroids, inobserve siya for a long time. Kasi you need tons of data points to get a complete picture of its orbit. Relative naman yung 2024 wire 4. December lang siya na-discover. So it's just been months since its discovery. So it would take time for scientists na alamin talaga kung saan talaga siya dadaan. Ano talaga yung itsura niya or gano'n siya kalayo. At kailangan, kumbaga, kung bibigyan po kayo ng analogy, parang may painter ka at gusto mong alamin yung gusto niyang i-paint sa isang blank canvas. Noong una, hindi mo talaga alam kasi onti lang yung data points mo. Pero as soon as he puts colors, details, lines, magagets mo ano yung gusto niyang i-paint. Ganun din yung orbital mapping ng asteroid. Kailangan mo ng madaming data points in different parts of its orbit para ma-map up mo kung gaano ka-elliptical, gaano katagal yung pag-ikot niya, ilang years would it take for it to revolve around the sun completely, and ganun. So, in a span of a few months since its discovery, ayun nga po, syempre, yung una, mataas pa yung uncertainty. Ngayon, dahil dumami yung data points. Ayun. Na-confirm na po na lang yung data. Na ganun lang yung probability niya. But, syempre still, tatama pa rin ba ito sa Earth? No. Hindi na. Not unless may external factor that would change its trajectory. So ano yung mga external factors na pwede? Siguro may isa pang tumama asteroid somewhere or for some unknown reason. Ayoko magsabi ng alien pero baka dumaan. Okay. Pero if things go as it is right now, it will not hit Earth. Okay. Sige, so mamaya magpapatuloy tayo dun sa pag-uusap natin with Mr. RC Lainez Sase. Meron lang tayo, sir, na ilang mga paalala. Diyan lang po kayo, ha? Babalik po tayo. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sino man. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets dyan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong Dunong, hatid ng Commission on Higher Education.
Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan at kasama pa rin natin, nakakausap si Mr. R.C. Lainez Sase, Science Research Specialist ng Philippine Space Agency of PhilSA. Ayun, okay. So, pinag-uusapan nga natin dito, Sir R.C., yung tungkol dito sa YR4 at speaking of mga asteroid, meron na po ba mga asteroid din na nakita tayo at tumama dito sa mundo, sa Earth? Yung recent, no? Kasi kanina dun sa ating intro ay nasabi nga natin na may mga pag-aaral ang mga siyentista na noong 66 million years ago ay doon nagkaroon ng pagtama, no? Isang malaking asteroid dyan sa may bandang Mexico at nagkaroon ng extinction nga nung mga, sabi nila, no? Yung mga dinosaur at iba pang mga species noon sa mundo. So ngayong recent time, Sir RC, meron ba tayong mga pumasok o tumama dito sa mundo na nagkaroon talaga ng kahit papano ay impact? As far as I know, dalawa lang po yung that comes to mind. Yung una is yung 2024 RW1, which is yung nakitang meteor na sa Northern Luzon. I think above siya sa mas north siya ng Cagayan region. So yun, natagpuan po siya. Actually, monumental po yung discovery niya kasi isa po siya sa mga preemptively na discover bago mag-impact. Okay. So, ayun po, duman po siya sa himpapawid ng Pilipinas at nagkumpas po siya sa atmosphere. Ayun po.
So, Hindi naman po siya nakapagdulot ng damage. Oo. Kasi, ayun po. Kailan yon, Sir RC? Last year lang po. I think. Last year. So sa Pilipinas Last year pa, siya na-discover. sa Pilipinas pa talaga siya dumaan. Okay. Kung tama po pagkakatanda ko, na-discover siya 13 or 9 days before ng impact niya sa Earth. So usually ba paano natin na-discover? Ilang weeks, ilang buwan bago natin na-discover? Yung isang asteroid, for example, no, na maaring magkaroon ng impact sa mundo. Right. First and foremost, yung mga asteroids na malalaki na kaya mag-cause ng significant damage, katulad nga po yung sa Mexico, yung Chicxulub crater, which is off the coast of the Yucatan Peninsula. Malaki po siya na madaling makita kagad. Kasi nga, malaki siya, mas malaki yung surface area to reflect light. So, malayo pa lang, makikita yan kagad ng mga space scientists at astronomers natin. Pero yung mga maliliit, like, yun nga, yung sa relatively maliit, katulad ng 2024 Y-R4, medyo mahirap siya na, medyo kailangan pa ng oras para mag-sift through the data at determine kung asteroid ba talaga to, or gano'n siya. How should we proceed with this data? Ano yung actions na kailangan natin gawin in preparation for this? So yung kanina nabanggit mo, Sir RC, yung isa na dito pa dumaan sa Pilipinas, ano pa yung isa? Kasi sabi mo, dalawa, di ba? Isa 2013 po yun, I think sa Russia po. Ayun. Okay. I forgot the name. Mabubulol ako, pero nagsisimula sa Chelyabinsk impact event. Sa ano po siya? Isa po din siyang meteor na nagkumpas sa air. And yung fragments niya ay kumalat sa iba't ibang parte ng Russia. Nag-cause na damage sa infrastructures. And may mga fragments na nagkalat-kalat. So 2013 ba yon? Yes, 2013. Okay. So saan specifically tumama sa Russia yon? Kung naalala mo pa, Sir RC. Sa Chelyabinsk, Russia. At yung fragments niya, di ba, nagkumbas po siya sa higher into the atmosphere. Nagkalat-kalat po siya into different parts. Yung iba nga po yung dust. Okay. Or yung pinakamaliliit na components. Pero wala namang mga fatalities, ganon, wala. Not that I know. Hypothetical lang, Sir RC, kung sakali na natuloy itong YR4 na ito, ano yung pwedeng maging damage? Totoo naman po yun na may enough energy siya, assuming yung size niya, pati yung bilis niya na tatama sa Earth, assuming head-on collision talaga sa lupa. It's enough to destroy a city. Sabi ko nga, yung impact crater niya ay baka umabot ng 2 kilometers across. Okay. Pero saan yung trajectory niya kung sakali nga na tumuloy siya? Saang banda ng mundo? Hindi po na-pinpoint yun, pero may impact corridor po that stretches from South America all the way to Asia, East Asia. South America all the way to East Asia? Yes. Yung possible landing or saan siya pwedeng magkaroon ng impact mismo. Okay. May mga nabasa tayo na merong mga spacecraft na ginagamit para ma-smash o madurog yung mga asteroid. Totoo ba yun, Sir RC? Yes, totoo po yun. Isa pong example ay yung Double Asteroid Redirection Test na isa siyang mission ng NASA na ang ginawa nila doon is may space satellite sila na nilaunch noong, I think, November of 2022. At ang goal nila is i-verify kung kaya ba nila mag-redirect ng isang asteroid. So, by the next year, September, tumama na po yung satellite doon. And then, na-confirm nga nila na kaya with flying colors, successful sila. Kasi unpredicted nila is mga seconds lang yung magbabago sa orbit niya. Pero it turns out, umabot ng minutes. So it's orders of magnitude of success.
Oh, so naging successful yung ano na yon. Yes po. So aside from ganong paraan, Sir RC, kasi 'di ba may mga technology na naman tayo ngayon, ano? So, yung mga ganito ba ay talagang mapiprevent natin kung sakali, no? Malaki o maliit na asteroid na magkakaroon ng impact sa Earth, mapiprevent ba natin using our technology? Assuming na may mahaba tayong lead time to prepare for it, I'm optimistic na kayang i-prevent yan. Kasi, ayun, depende pa din talaga sa size at yung or yung orbit ng asteroid. So, kung na-discover natin next week, wala tayong time para mag-prepare, mapagpadala ng satellite to redirect it, diba? So, we need time and resources. So, gaano ka habang time dapat? At saka gano'n, halimbawa, kung nakita natin 2 weeks na lang, paano yon? Ano ba? Ay, nga po sabi ko. Pinahirapan. Yung mga, correction lang po, yung 2021 of November po, pinadala ng NASA yung DART mission. Ay, nag-start yung DART mission. September DART. 2022. So, oo. Yes. Ano ba yung DART? Ano ba yung DART? Para in layman's term, maliwanagan din o nakikinig sa atin. Ayun, ulitin ko po. Double asteroid redirection test. Ayun. Double asteroid redirection task. Okay. Test po. So, tinay ng NASA na baguhin yung orbit ng isang asteroid po. And successful nga po siya. So, in theory, kaya na lang gawin yun in any other asteroid. Okay. So, ayun nga po. Kung ayun, napadala nila or tumama in 1 year advance or 1 year later, halos. So, we need more time than that. So, dapat talaga no, makita na natin matagal pa bago siya dumating dun sa o makarating dito sa vicinity no ng mundo. Kailangan talaga makita na natin. Pero meron naman tayo kasi nga dahil sa technology no, maski mga telescope natin ngayon lalo na yung sa NASA nakikita na nila kaagad, di ba? Opo. Oo. Anyway, sige. So, mamaya itatanong naman natin. By the way, yung mga ganon, mga debris, saan napupunta yon? Doon din sa space lang? Depende po sa lakas ng impact. If it's energetic or powerful enough, some of the debris will fly out into space. At ayun yun nga nangyari sa sa asteroid, sa dinosaurs. Sobrang energetic enough ng meteor. For comparison, yung YR4 ay 50 meters across. Okay. Pero yung sa asteroid or meteor na nag-cause ng extinction ng dinosaurs ay 10 kilometers across. So, mas malaki siya sa Mount Everest. Okay. So, mabot ng 200 kilometers yung crater. And ayun, so sobrang lakas niya, some of the debris did fly out into space. At eventually, yung iba nag-crash down. So, nagkaroon ng, I forgot the tamang term, pero nagkaroon ng mini asteroids ulit. Ayun, nagbuo ulit, no? Nagkaroon ulit ng pagbuo ng mga panibagong asteroids. Dahil sa debris. Oo. Yes. Okay, sige. So, natututo tayo sa nagiging parang scientist na ako nito. Kasama si Sir RC. Pero sir, diyan ka lang meron pa tayong ilang mga paalala at babalik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Diyan lang ikaw, Sir RC. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan
ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inulusad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may layuning gawing lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan ang makasaysayang ilog. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyaan. Sa bagong Pilipinas, transportasyon, turismo, kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ang pinangangalagaan. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos Administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo at pinag-uusapan natin dito yung mga napabalita na asteroid na pwedeng magkaroon ng impact sa mundo, sa Earth. Pero yun na nga, katulad nung sinabi na ating kasama ngayon, si Mr. R.C. Lainez-Sase, medyo wala nang danger, base doon sa mga probability na nakita nila. So, Sir R.C., kunwari lang, halimbawa lang, hypothetical ulit, kung halimbawa yung isang asteroid naman tumama, for example, sa buwan, sa moon, o kaya yung kalapit na planeta natin, magkakaroon din ba yan ng impact sa mundo? No. Given the size of YR4, wala siyang energy enough para magpatalsik ng debris that will even reach the surface of the Earth. Kasi at most, magbaburn up yung debris sa atmosphere pa lang.
Okay. So, pero kung mas malaki dun sa YR4, pwede? Yes, given na walang upper bound limit yung estimate more like kasi purely hypotheticals lang na paano kung ganito kalaki or whatever. Yes, anything is possible as long as masyado siyang malaki. Kapag ka malaki talaga? Yes. Oo. So sa ngayon, wala ba tayong nakikita bukod dito sa YR4? Wala po. Constantly in surveillance po ang iba't ibang space agencies, observatories worldwide. For reference lang, yung simula ng notice ng discovery ng YR4, there have been 511 observations made by 61 different observatories. So talagang minake sure nila kagad na kung may threat ba talaga tong YR4. Okay. So ganun din po sa ibang asteroids na may possibility. So yung speaking of yung mga observatory, yung mga telescope, ang Philippine Space Agency ba kumusta naman po pagdating diyan sa pag-aaral natin sa ating kalawakan, sa ating space? Kasi ang lagi din naman na ating napagkukunan, 'di ba, yung sa NASA at saka yung sa European Space Agency. So kumusta naman yung Pilipinas, yung Philippine Space Agency natin, Sir RC? Dito po sa Philippine Space Agency, we are actively exploring our options and avenues to collaborate or construct a network kasi syempre challenging ang Pilipinas. As hindi siya ideal location for an observatory kasi given na tayo ay mayroong tropical climate, kailangan natin i-take into consideration ang humidity, weather, madalas umulan, and madaming environmental factors that come into play na kailangan natin i-keep in mind to make an observatory. So, but as for other endeavors ng Philippine Space Agency, we do have Earth observations and satellites. Okay. Pero it's still in progress pagdating sa deep space observation. So stay tuned. Okay. So hindi kasi nga 'di ba nabanggit mo kanina, Sir RC, no, na kung tumuloy yung YR4 na yon, yung from South America to East Asia. Kung halimbawa kasing ganun, ano yung mga pwede natin gawin, no? Yung mga preparation o yung mga para maprotektahan natin, 'di ba? Yung at ma-inform yung ating public. Ayun nga po, isa po sa mga missions ng PhilSA is to generate data that is actionable for the betterment of Filipinos. For example nga din sa China, simula nung narinig nila na yung possibility ng YR4 tumama sa kanila, gumawa sila kagad ng planetary defense unit nila. And for now, yes, we do need to be a player in this para ma-prevent nga yung or makapag-contribute sa disaster mitigation and risk management. Lalo na kasi nabanggit mo rin kanina nung last time merong mismo sa Pilipinas, tama ba, na ine-expect tayo, na in-expect natin noon. Yes. Oo. So yung mga ganon, ano yung mga pwede nating gawin? Kumusta na ba yung mga, gusto natin malaman, kumusta yung mga scientists natin sa PhilSA? Ayan, meron bang mga pag-aaral, ano yung mga pag-aaral, yung mga research, no, na ginagawa. At saka may mga proyekto ba o may mga pag-aaral ngayon yung mga siyentista natin dyan sa PhilSA? Dating po sa Earth observations, remote sensing, climate tracking, weather monitoring, for example, pag-generate ng landslides, forest fires, benthic mapping for marine biology, and so on and so forth. Laganap po yun sa PhilSA. So you could just check our social media pages for our projects involving that. Pero pagdating po sa deep space astronomy and your Earth observations, it's still in development po. So I can say more than that. Okay. So pag ano ba, kunwari isang scientist, no, sa PhilSA, sa Philippine Space Agency, syempre may mga iba-iba bang field yan, may mga nakatutok sa space talaga, may mga nakatutok dito sa mga yung mga sa biology, yung mga ganyan. Iba-iba ba?
Yes, particularly sa division ko, which is the Interdisciplinary Space Missions Development Division, we are comprised of different expertise in different fields. Okay. So, kaya nga interdisciplinary. So, ako po, astrophysicist po ako. Oh, Meron po wow. kaming chemist, meron po kaming biochemist, biologist, aerospace engineer, and physicist. So, ayun nga po, it covers a wide range of fields. Kami nga po yung tinatawag na jack of all trades ng PhilSat. Oh. So, ayan po. Pero pagdating ko sa ibang divisions, kahit saan pala, no? Basta may kinalaman sa space. Okay. Basta may kinalaman sa space. Okay. Yes. So, At hindi naman po yun. Actually, in purely in research, yes, dapat may kinalaman sa space. Pero PhilSat also has lawyers, mga tinatawag namin abogadong pangkalawakan. We also need accountants, HR practitioners, and so forth na kailangan talaga sa space agency, not just the scientists. Oh, okay. So ano yun? Pag abogadong pangkalawakan, ano usually ginagawa? Pag-review ng treaties with other countries, pag-review ng space law, kung pasok ba itong responsibility nito sa aerospace ng ganitong bansa o whatever. Di po ako privy sa details ng ng gawain nila, pero that's as far as I know. So yung mga pangkalawakan, kumusta na pala yung ating satellite? Wala po. Under construction po siya, I think matatapos siya, kung hindi this year, next year. Okay. So hindi pa pala tapos? Yes. Okay. So ano yung malapit na po. Oo. So kung hindi ngayong year na to, next year. So ano bang nagiging, talaga bang ganon yung timeline niya o may mga nagiging problema? I think on schedule naman po. Okay. Hindi lang po talaga ako Okay. Hindi lang po talaga ako familiar sa ibang division. Kasi I have my Oo nga astrophysicist, no? Parang ang hirap pag-aralan yung ganun, Mga ilang taon ba pinag-aaralan yung pagiging astrophysicist? Ano po ako, PS Applied Physics po ako. Okay. For 4 years sa UST and then 2 years of masters po sa Taiwan. Oh, so ganun pala, no? So yung satellite natin na yon na sinasabi mo, Sir RC, na matatapos kung hindi ngayong taon, next year, no? Ano yung, paano natin siya i-describe? Yung description niya? Isa po siyang microsat or CubeSat. I forgot the designation, pero ano po siya? For Multispectral Land Assessment Unit. I forgot. Basta yun po, mostly for Earth observation siya. And then nga po. So anong gamit niya? Ano po? Ano yung pwedeng paggamitan ng satellite na yon? Di po ako previous sa kasi hindi po ako engineer. Pero multispectral imaging. So pwede mong i-assess yung area like weather monitoring sa particular area na to. Ano yung meron sa atmosphere na to. Kung panay carbon dioxide ba dito or whatever. I think pwede ka din mag-image ng mga disasters or more like environmental phenomenons and along those lines. Okay. So mamaya may mga itatanong pa tayo, Sir RC, sa huling yugto ng ating pag-uusap ngayong umaga. So meron lang tayo ulit na ilang mga paalala. Sir RC, dyan ka lang po at babalik tayo pagkatapos lamang po. Tara na sa pinakamasayang book event ng taon, ang Philippine Book Festival. Philippine Book Festival. Mula March 13 hanggang 16. May meet and greet sa authors at creators, book launches at book signings, libreng art at writing workshops. Bukod pa sa maraming discounted books. Isama na ang buong pamilya at barkada para sa masayang book experience sa Mega Trade Hall SM Mega Mall mula 10 a.m. hanggang 8 p.m. Free entrance para sa lahat. Magkita-kita po tayo sa Philippine Book Festival mula March 13 hanggang 16 sa SM Mega Trade Hall, Mandaluyong City. Ang Philippine Book Festival ay isa sa mga pangunahing inisyatibo ng National Book Development Board or NBDB sa pangunguna ni Executive Director Charis Aquino Tugade na naglalayong itaguyod ang book publishing industry sa bansa at palakasin ang kultura ng pagbabasa at authorship ng mga Pilipino. Philippine Book Festival
Festival. Ang Presidential Broadcast Service radio stations, 738 Radio Pilipinas, Radio Publico, 918 Sports Radio, 1278 Radio Magazine, Radio Pilipinas World Service, 87.5 Republika ni Juan, at 104.3 The Capital, ang official media partners ng Philippine Book Festival 2025. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan.
Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, naku, wala na pala tayong oras, Sir RC. Yun na lang pong message natin dun sa mga nakikinig sa atin tungkol po dun sa pinag-usapan natin, sir. Ayun lang po. Maraming salamat po sa mga nakikinig at sa mga sinusubayan yung yung 2024 Wire for dapat sa mga ganitong sitwasyon, please patiently wait for more information to come out, lalo na sa mga ganitong sensationalist news na inuuna yung shock factor instead of the accuracy. So ayun, don't just form your own conclusions based off in headlines. Dapat gumawa ka din ng sarili mong research, and also I would advise the public na maging critical sa pinagkukuhanan mo ng informasyon. Hindi sa vloggers or influencers, sa experts dapat. Ayun. Kahit naman sa experts to galing, dapat i-make sure mo pa rin kung naglabas pa talaga sila ng advisory nito or statement or did they release data or evidence to support their claims, ganun. So ayun. Let's be critical when it comes to these things. Oo nga naman. Ayun. In the case of catastrophic events, katulad kung may nangyari kung may tatamang asteroid, sunod po tayo sa payo ng mga governing bodies regarding these matters. Okay. Sige, maraming salamat po, sir. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Please follow us in our social media pages. Okay. Si Sir RC Lainez Sase, Science Research Specialist, Interdisciplinary Space Missions Development Division ng Philippine Space Agency o PhilSA. Ayan, mula sa PhilSA, dumako naman tayo sa Mega Mall at kaugnay po ito ng Philippine Book Festival sa pamagitan po ng National Book Development Board at mas maraming activities, book launching at book signing asahan po sa Day 3 ngayon ng Philippine Book Festival 2025. At may ulat sa atin ang ating kasama na si Manuel Francisco. Manuel, kumusta kayo dyan? Oh, where you na? Nakaantabay na sa akin si F dito. Lagot tayo. Okay. Where you na, Manuel? Okay. Kaugnay po ito dun sa mga activities na ginagawa ngayon dyan sa Philippine Book Festival, dyan sa Mega Mall. At, yes. Okay. Manuel, kumusta ka dyan? Anong balita? Yes, Ben. Nagpapatuloy ngayong araw ang Day 3 ng Philippine Book Festival 25 dito sa Mega Trade Hall, SM Mega Mall sa Mandaluyong. Kani-kanina lamang pagsapit ng alas 10 ng umaga ay nagsimula ng magpapasok ng ating mga participants. At kabilang nga sa mga dapat abangan ngayong araw, ang kabi-kabilang activities tulad ng book launching, book signing at syempre may kabi-kabilang reading workshop din po. At dito nga sa ating booth sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kami po ang team ng Radyo Magazine ay isinama po ang ating kundiman upang maghatid din ng masayang awitin sa ating pong mga participants. Muli, mahaba pa ang araw kaya maaari pa po kayong humabol dito sa Mega Trade Hall sa SM Mega Mall at muli po, libre ang entrance at ang Philippine Book Festival ay bukas po mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Okay. Mula dito sa Philippine Book Festival 2025, ito si Manuel Francisco, Manuel! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Manuel, kaya pala hinahanap ko dito yung mga kundiman natin, singers hindi ko naririnig, nandyan pala. Okay, ay hindi ako naririnig. Sige, di bali na. Okay, sige na Manuel. Okay na. Si Manuel Francisco ng Radyo Magazine. Hindi ako naririnig Okay na. Sige, Manuel. Salamat. Okay. Ayan. Kaugnay po ng sinasagawang Philippine Book Festival dyan sa, sa Mega Mall. Anyway, maraming salamat muna sa mga nakasama natin sa ating programa. Sa ating technical side kay Ronnie Bumatayo at kay Jobel Lustre, ayun. At kay Miss Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano sa ating production side. Maraming salamat po, antabayanan na ating kasama si F. Gaitos para sa mga kalipunan ng mga balita. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga.
We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you